So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod Batang LU and grabe itong pag-uusapan natin ngayon guys. Medyo talagang nakaka-disappoint yung isang banda rito dahil sa likod ng mga naitulong ni Kuya Bal. And of course, ang Team Kalingap sa tao na ito ay nagawa niyang ibuli. Binuli guys si Kuya Bal sa pamamagitan ng paggaya sa boses habang pinagtatawanan po nilang apat na nagpakilala na Big Four. And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre mega love shoutout po muna sa inyo lahat, no? Sa lahat ng mga solid Kalingap supporters and of course sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang. So, yan po, shoutout po sa inyo lahat at atin na pong ituloy ang ating pinaka-topic ngayon dahil ito guys, actually may nag-send lang din naman sa akin sa short na video na ito. Of course, inedit natin ng kaunti, kumbaga binago natin ng kaunti yung boses, binilisan lang po natin, no? Para naman makaiwas tayo sa kaunting baka makuryente. So, yan guys. So, yun na nga, kagaya ng sinasabi ko kanina, talagang medyo nakaramdam ako ng disappointment, no? Sa kay TQ. Alam niyo kung bakit guys? Kasi matagal ko siyang hinangaan. Nakilala ko siya na mabait na dalaga. And ayon sa kanyang pagpapakilala ay ito ay mapagmahal sa pamilya. So, ibig sabihin, pag mapagmahal sa pamilya, ay mapagmahal na rin po sa lahat, no? Pero, okay, alam natin na may mga nangyari na mga nakaraan po, na hindi pagkakaunawaan. Pero yung umabot sa point na pinagtatawanan mo na yung nakatulong sa'yo, ibang level na po yun, guys. And pati na rin yung boses ng nakatulong sa'yo, ginagaya mo, tapos pinagtatawanan, ginagawang katatawanan ang taong tumulong. Talagang ano na yun guys, kumbaga ibang level na yon. Hindi ko rin talaga ini-expect guys na magkakaganon siya. Siguro bigyan ko pa rin ng kaunting window kung bakit siya nagkakaganyan. Maaring yung mga kasama niya kasi na tatlong lalaki po ay yun, talagang ganon na nga po yung ugali nila. And dahil kasama siya sa tatlo na yon at that time, ay baka nakigaya na rin. Pero sana nag-isip-isip muna siya. Anyway, wala tayong magagawa dyan guys. Wala tayong magagawa dyan. Naglabas lang din naman ako ng aking kaunting opinion pagdating kay TQ po na hindi ko talaga in-expect na aabot siya sa ganitong level. So yun lang, actually maraming mga comments na syempre alam niyo na hindi pabor sa kanyang ginagawa or mga actions lately po Pero syempre marami ring natutuwa yung mga supporters po nila nagchi-cheer. So kumbaga talaga sige, gawin mo pa, parang ganun. Chini-cheer up nga po. Chini-cheer siya. Kumbaga tuntua sila sa ginagawa ni TQ na yon. So wala tayong magagawa diyan. Kanya-kanyang kanya-kanyang pa rin yan ugali. So yun po, and ang isang pag-uusapan natin dito guys ay itong si Kapisot. Dahil siya yung parang lumalabas na leader ng ng Big Four. Nagpakilalang Big Four actually. Yan parang si Dr. Labiata narinig ko na nagsalita na sila ay yung Big Four. So yan. And ito nga si Kapisot guys, parang para bang hinahanap niya yung kaso. Dahil lately ay talagang bukang bibig talaga din ni Kuya Val, no? Totoo yan. Naging bukang bibig niya sa kanyang mga live, yung tungkol sa kanyang mga kakasuhan. At ito nga, at parang naiinip na. Naiinip na yata si Kapisot, guys, no? Na bakit wala pa. Nako. Kung pwede lang magsalita, kaya lang, syempre,
Hindi pwede. Parang ano siya eh, sabi nga ni Ma'am Bopil sa kanya, bakit wala kang alam? 24 hours, inaabangan mo at updated ka sa Kalingap. Bakit ngayon parang wala kang alam sa kaso? So yan guys. So actually bibigyan din natin ng kaunting ano muna, ng kaunting reaction yung video ni Ma'am Bopil kaninang umaga po ano. Pero bago 'yan, ay gusto kong pakinggan nyo guys itong pambubuli na ginawa po ng apat kay Kuya Bal. No, so ito, pakinggan po natin guys. So, yan. So yun, no? Pawa pa lang, alam nyo na kaagad kung sino yung talagang humagagik-gik. Umalis-alis ka kasi sa ano. So yun guys, no? Ginagaya ni TQ yung mga sinasabi ni Kuya Bal. Walis. Grabe. To the highest level na rin talaga. Si TQ guys sa pambubuli, ano? At ang binubuli niya guys, ay walang iba kundi yung founder ng isang ano po, na tumulong sa, sabihin na natin, ano, no? Hindi man buong Kalingap ang tumulong. Kumbaga, ay mas malaking part yung nagawa ng Kalingap para maiangat yung buhay po nila, no? Pero, bakit ganun? Umabot na siya sa ganito kadalagang tao. Yan mo guys, no? Actually, sa mga nauna, dati medyo nag-hold back ako sa pagsasalita. Kasi nga, ay, kagaya na nasabi ko, isa siya sa mga hinangaan ko. So parang, dati, parang hindi ko kayang magsalita against her. Kaya lang, ito, parang medyo sobra na rin po yata siguro. Kasi mismo yung founder na po ng Kalingap, ang binubuli niya sa pamamagitan ng paggaya-gaya ng boses at habang pinagtatawanan po ano. So, iba na yon. Araw-araw na puro kaso ang content ko. Kaso charity at adventure. Yan So, yan guys, no? Yan si ano, si Kapisot. Yan siguro yung ano, ginagaya ni Biancy na tinatawag niyang Tito. Siguro, yan yung pinaka-idol niya as of now siguro. Kaya siguro nahahawaan na rin yung kanyang ugali po ano. Siyempre, ganun wala tayong magagawa dyan kapag ka magkakagrupo, talagang hindi maiwasan na magkahawa-hawa po ng pag-uugali. Pasensya na, pero ako nagsasabi lang ng totoo. Real talk lang ito. So, tuloy. Pili mo sa live niyo. Ayan, no? Ayan po, mga mga kagwapa. Nalilim. Grabe yung ano, no? Grabe yung tawa ni Matindi. Kakaiba na. O si Biancy. Oh? Umalis-alis ka kasi sa ano. Sabi ni Mother Vlog. Oh, hindi kami may sabi. Binasa namin. Kakasuhan kayo niyan. Nagsama-sama kayo. Ay, kakasuhan na naman. Puro nakakaso eh. So, nakakasuhan eh. Sila tita yan? Tita. Sir Ethan po, Sir Ming. Meron po na Gcash. Yes, totoo talaga. Meron na po po. Kinapat na po yung tigas para ano. Kaso namin. We are the big four. So yun guys, no? Parang boses ni kay King yata yun. Yung nagpakilala na sila daw yung Big Four. We are the big four din yan. Ayun. Oh, sige to. Huwag na eh. Pahala. Sa ano. Sige. Dito na ako si TV po. No to second chance. So, ano po talaga? Matagal na pumalaan. Second chance. Sunod na punta ni Mamulyo. Sunod na. Mamulyo. Ano sabi mo, Leo? Second chance daw. Second chance. Sino? Mamulyo. Hira, kinikilig ka. Wala ka tayo ulang daw. Ano sabi ka? Kadiri. Wala na. Pagka yung ano na, pag yung trust yung sinira, wala na second chance yan. Actually, ang inaano nila dito, ang kine-question po nila ay si Sir July. Hindi naman si Sir July mismo ang nagsabi niyan. Kumbaga, ginawan lang naman po niya ng reaction yung yung vlog ni ni Sir Olives. And marami kami na gumawa ng reaction diyan. Pero tinutukan po nila si Sir July, syempre. Siguro siya yung sikat. Hindi po ba? So, yun po, ang alam ko, nag-reaction lang siya pero hindi umaasa si Sir July na magkaroon ng second chance or magkakabati pa, no? And ultimo nga si Kalinga Prab, napakomment dyan na wala na yan. Siyempre, siya po yung nagbablog dyan. Malabo na, hindi na pwede. So, yun.
Tandaan niyo po yan. First chance lang, pero second chance wala. Yung ano nyo, yung founder nyo, si Kakaso. At araw-araw kaso. Diba? Lagi niya So yan, siya yung nagsasalita, si Kapisat po, ano? Ang inaano niya dito, si Kuya Val, na araw-araw daw, puro kaso ang topic. banggit yun, di ba? Oh. Bakit ano nangyari ngayon? Ano daw ang nangyari ngayon? Kumbaga, parang siguro iniisip niya, dahil medyo tahimik, ay baka iniisip niya na wala na, no? Kasi, pwede ko ba ikwento? Hindi pwede eh. Hindi pwede kasi, siyempre, napag-uusap-usapan din namin yan kasama si Kuya Val, no? Na kapag ka, ano na, ito is light lang. Kapag ka nasa proseso na, hanggat maaari, wag nang pag-usapan. Siguro may mga nakakapaglabas pa rin ng mga reactors na hindi nakakapagpigil po, ano. Pero, yun po, ang pakiusap na kapag ka gumugulong na, ay tigil-tigilan na para, ano. So, yun lang po, guys. Araw-araw na puro kaso ang content ko. Kaso charity at adventure. Oh. Ay bakit nawala? Nasaan na yun? Yun. Sabi ko na nga, be. So, yun ang sasabihin talaga niya na nawala na. Nasaan na yun? Nasaan na daw yung kaso? Ang masasabi ko lang dito, ano, tulad din ng sinabi ng iba po, ano, dahil wala naman po ibang pwedeng sabihin, kundi magantay ka. Malay mo. Malay mo bukas. Yan lang. O kung hindi bukas, di sa makalawa. Kung hindi sa makalawa, di sa isang araw pa. Kumbaga, magantay ka lang. Mas maganda nga yung suspense eh. Di ba? And alam namin, of course, nandiyan ka ngayon sa diet. Ito ay late reaction na. Actually, kagabi pa yata yung video nila na ito. Alam natin na nandun siya sa diet. And malay mo, kung hindi ka mag-i-stay dyan ng matagal, baka next week, baka bumalik ka ulit dyan. Yan lang naman, ganun lang. So, tuloy po natin. Yan ginaganon. Nagkakaso ako sa Davao, sa Surigao, sa Cebu. Oh. Nagsayaring. Nasaan na yung Kakaso? Oh, parang nawala yata yung angas ng Kakaso nyo. Hindi na. Nawala daw yung angas ng kakaso. Antay ka lang. Kaya sinabi ko, malay mo, bukas. O sa makalawa, malalaman mo na ang lahat-lahat. Ganun lang. Hindi pwedeng hindi pwedeng, wait ka lang dyan. Kumbaga, konting tiis lang. Konting tiis kung excited ka na matuloy yung kaso, ay konting tiis na lang. Malapit na. Binabanggit yung Kakaso O, di ba lagi niya binabanggit? Shout out mga kakaso. So yun po, ganun po. Ganun po yung siste ng pambubuli po nila kay Kuya Val, no, guys, no. Kumbaga, kagaya ng nasabi ko, at may konting disappointment na naramdaman din ako pagdating kay TQ. Gawa nga po ng nakilala ko po siya na mabait na dalaga, and hindi ko talaga na-expect na abot siya sa point na maski yung okay lang naman maglabas siguro ng opinion, pero to the point na ibubuli mo na yung isa sa mga malaking tao na tumulong sa iyo, ay medyo disappointing na yun. And siguro ito ay isang babala na rin sa mga tumutulong sa kanya ngayon. Malay nyo, pagdating ng araw, pagka hindi rin kayo nagkaintindihan, ay ganyan din ang gagawin sa inyo. No, hindi natin masasabi yan. Kung nagawa nga niya sa unang tao na nag-angat sa buhay niya, hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya, ay nagagawa niya ito, how much more sa inyo na okay na yung buhay niya bago kayo dumating pa. So, yun. So, ito, bigyan natin ng kaunting pansin itong, itong vlog ni Ma'am Bopil, gawa ng bakit sa kanya hinahanap niya, nitong si Kapisot, ba hinahanap yung kaso kay Ma'am Bopil. Hindi naman si Ma'am Bopil ang nagkaso sa kanya. So ito guys. Ito, kilala nyo? Yan, yan. Kilala nyo? Ano ang problema? Anong problema mo? Bopil. Anong problema mo? Bopil daw. Anong problema mo? Bakit mo sa akin tinatanong nasaan na raw ang kaso? Bakit ako? Yan na nga nakakapagtaka. At magtanong ka diretso. Or pwede ka naman mag-inquire doon sa mga munisipyo kung saan ay alam mo na na
kinasuhan ka. Bakit kay Ma'am Bopil? Ano kinalaman ni Ma'am Bopil dyan? Bakit sa akin ka nagtatanong? Huwag ako ang tanongin mo. Atat? Atat ka? Ha? Teka, Malamang atat na siguro siya, no? Dahil meron nang sasagot sa kanyang pagkuha ng abogado. Kaya siguro parang ano na siya, atat na. Or ano na siya, gigil na matuloy na, no? Pero kaya sabi ko, wait ka lang, konti na lang, konti na lang. nga ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang aking balita ay may kaso ka. Pero hindi ko alam kung ito ay tinanggap yung mga sinabmit na ebidensya laban sa'yo o ano pa man yan. Hindi ko alam. Actually dito guys, no, kung mapapansin nyo kung paano yung pamamaraan ni Ma'am Bopil na magsalita, medyo ano siya, kumbaga umiiwas talaga siya na may alam siya. Di ba? Pero kami na nakakakilala sa kanya, alam na namin yan. Siyempre naman, dahil nga din siguro sa pakiusap ni Kuya Bal na wag nang pag-usapan kapag gumugulong na. So, yan po. Wag ako ang tanungin mo. Ha? O, hinahanap mo. Atat? Kung ikaw man ay kinasuhan o hindi. Ha? Kinasuhan ka man, kung meron man, maghintay. Maghintay ka. Kung wala, Eh, di wala. wala. Pero No? kung meron, oy, maghintay at huwag ka sa akin magtanong. Yun. May maka eh. Ha? May matapik. May masabi, may mapuna. Ano? Ako ang tatanungin mo. Ako ba ang nagkaso sa'yo? Kung meron man na nagkaso sa'yo o wala, hindi ako ang dapat mong tanungin. So dito, may maka, may Correct. matapik ka lang. Ha? O, pakinggan nyo. Bopil, mo yung ano nyo, yung Bopil, tingnan mo yung ano nyo, yung ano. founder nyo, Yung founder nyo, si Kakaso. Kakaso. Bopil, tingnan mo yung ano nyo. Yung founder nyo, si Kakaso. Ano? Ano ang titingnan ko? Bakit sa akin mo tingnan? Ang laki mata mo, bakit hindi mo tingnan? Ikaw may mata. Ikaw ang tumingin. Bakit ako pauutosan mo? Bopil, tingnan mo yung ano nyo. Founder nyo, si Kakaso. Bakit ako? Ikaw may maka eh. May mga content ka. Magbago ka. Masarap mamuhay. Na walang stress. Yun. Masarap mamuhay talaga na walang stress. So, totoo yan. Minsan makinig ka kay Ma'am Bopil po, kapisot. So, ganda ng advice sa'yo, no? And yun na nga guys, hindi ko pa masyadong mahabain yung paghiram natin ng video kay Ma'am Bopil po, Siyempre, wala pa rin namang, 24 oras. So, pasensya na, Ma'am Bopil, nang hiram, alam ko namang okay lang sa'yo yan. Naintindihan mo na. So, yun guys. And yun lang naman ang aking kaunting opinion dito sa mga pinag-uusapan sa ngayon na nagkaroon ako ng kaunting disappointment dahil hindi ko ini-expect talaga na magkakaganon siya, Pero ako'y naniniwala na siya ay talagang nahawaan, Kagaya nga ng nasa thumbnail ko na talagang na siya, nahawa na siya. So, yun lang. So, mahirap pangunahan. Kumbaga dahil personally, hindi naman natin kilala yung tao, So, yun lang. Kung ano yung nakikita natin na nagbabago sa isang tao, yun lang ang maaari nating punain, Mahirap yung magsasalita ka nang hindi mo pa nakikita or wala ka pa naririnig. Ito ay nasa video, so pwedeng punain ito. Yun lang naman. So, yun guys. So, hanggang dito na lang. And sa mga naghahanap ng kaso, kaunting tiis lang. At aabot dyan. Aabot dyan. No? Kung sinasabi ng iba, ay wala silang alam dyan. Ako, aminin ko, may kaunti akong alam. Kaya lang, hindi pwedeng pag-usapan. Yun lang. May alam ako. Hindi nga lang pwedeng i-discuss. Bawal. So yun lang guys. So hanggang dito na lang. And of course, ito muli ang inyong lingkod, Batang Elyu. And kaunting lambing. Huwag kalimutang pindutin yung like button guys. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, of course, papindot na rin yung subscribe button. So God bless po sa lahat. At magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na uploads. So bye-bye po muna. Bye.